pinaliwanag kung paano po yung inaabuso, pati yung mga kababaihan. War on drugs ba to? Hindi war on drugs yan kapag meron ng gahasaan, mga kaibigan, ano po. Citing available information, binanggit daw po, base sa available information, sabi ni Bensoda, ay many of the persons targeted in such crimes had been included on drug watch lists compiled by national or local authorities, and some of those targeted had previously surrendered to the police under Oplan Tokhang. Yan daw mga pinagbasihang impormasyon ng ICC. Marami sa mga tao na pinuntirya ng krimen na kagagawa ng mga otoridad ay napasama na sa dati sa drug watch list na ginawa ng national at local authorities. Kung pag-aaralan natin, nung isang araw, binanggit natin yun, di ba? Kundi kahapon, nung isang linggo, nung Biyernes, na merong ginawang report, di ba? Mga kaibigan, na itong mga local authorities, itong LGUs, mga mayor, talaga palang sinadya nila, kasabwat sila sa pagpapapatay sa mga sinasabing nakalista sa droga, para lalo na yung mga hindi po kaalyado, kung tawagin outsiders, mga kaibigan, hindi kaalyado ng administrasyon na gustong mapasama sa kasalukuyang administrasyon, gusto sumampa. Kaya karamihan daw doon sa report na yon, sinasabi na nawala na yung yung opposition na members na kalaban ng kasalukuyang administrasyon. Lumipat na sa kanila mga kaibigan. At ang ginawa nitong mga mayors na ito, hindi sinasabi kung ilan yan, kung sino yan. Siguro doon sa paglabas niyan sa next year, lalabas yung full report na yun na binasa natin nung kapiraso lang, yung binanggit lang natin. Nung Biyernes kahapon, yan tungkol sa mga mayor na ang ginawa nila parang isinakripisyo nila, ipinahamak nila yung kanilang mga constituent para lamang makakuha ng pabor sa administrasyon, para sila makasakay, makabalimbing sa administrasyon. Kasi pag hindi ka kaalyado, siyempre, ang unang iniisip ng mga politiko, yung pera, di ba? Yung biyaya na mananakaw nila, mga kaibigan. Hindi ka mapapasama ron, katulad ng Congress, di ba? Sabi nga sa inyo, yung politika ngayon dito sa Pilipinas, para lang yung parang yung mga baboy, na kung saan nandun yung labangan, doon sila sumasabsab. Parang ito ay, tingnan ninyo magkakaugnay yung report, consistent yung mga report na ito. Magkakaibang organization, pero consistent sa isa't isa. Tumutugma sa isa't isa yung mga report na yan. Kaya pag pinag-aralan mo, makakabuo ka na ng senaryo kung paano isinagawa yung drug war na yan. Mga kaibigan. At kung tutusin mo, hindi ho laban sa droga ang totohanang larawan nito pong ginawa nilang di umano ay drug war. Krimen po mga kaibigan. Isipin mo, drug war, may rape. At yung nire-rape,
karamihan may kaugnayang personal doon sa mga pinuntiryang biktima. Ibig sabihin yun, kundi asawa, girlfriend, kamag-anak. Katulad nung sinasabi nga natin ngayon, di ba, yung pamilya Paruhinog. Pati yung mayor, hinuli, yun, nakakulong yun hanggang ngayon eh. May tsura yun eh. At kamakailan ay sumabog sa media. Nagreklamo itong mayor na ito na minumolestya siya ng isang opisyal ng PNP. Mantakin ninyo ang nangyari. Inabuso ng mga may kapangyarihan yung drug war. Bukod pa yan doon sa mga ibang issue, di ba? Hindi drug war actually. Krimen eh. Kaya ang tawag, crime against humanity. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! At ang sabi pa ho dito, in a number of cases, sa maraming bilang ng kaso, notably, mapapansin, the alleged acts, yun daw mga di umano'y pinagagawa, were committed against children or otherwise affected them. Sipin mo, pati mga bata nadamay dito. At naapektuhan. For instance, sabi ni Bansoda, a significant number of minors ranging from a few 7 months old to 17 years old reportedly turned victims of apparent drug-related killings as direct targets or as a result of mistaken identity or collateral victims. Mga kaibigan, marami daw pong kaso ng mga minors, mga minor de edad na mula sa ilang buwang taong gulang hanggang 17 taon na edad ang napaulat na naging biktima ng drug-related killings as direct targets. Sipin mo, pati yun tinarget, mga bata, or as a result of mistaken identity or collateral victims, or resulta ng mistaken identity na pagkamalan, di ba? O kaya collateral damage, yung you were at the wrong time, at the wrong place. Yun ang ibig sabihin. The situation in the country since at least July 2016, when President Rodrigo Duterte assumed office, has been under preliminary examination of the Office of the Prosecutor since February 2018. In June, noon daw June, ito si Justice Secretary Menardo Guevara, na-announce niya na nagtayo daw siya ng inter-agency panel na mag-iimbestiga sa pagkamatay ng mga sa mga namatay sa anti-drug operations. Sabi ni Bensoda, ang kanyang opisina ay magpapatuloy sa pag-monitor ng developments regarding the panel. Minomonitor itong sinabi ni Menardo Guevara, kamakailan lang ilang araw pa lang o linggo, nakaraang linggo. Di ba sinabi nitong si Justice Secretary Guevara na ilalabas na raw nila by December
Oh. Siyempre, pag sinabi mo December, hanggang katapusan ng December eh. Mga kaibigan eh. Oh. Kaya, ang sabi rito ni Bensoda, patuloy nilang imo-monitor yung development dyan sa sinasabing itinatag na interagency panel nitong si Justice Secretary Minardo Guevara para muling imbestigahan yung pagkamatay o mga namatay sa drug operations. Ayon pa ho din dito sa ICC, ang kanyang tanggapan, sabi ni Bensoda, has also been following with concern the reports of threats. Kanila ring sinusubaybayan na may pagpapahalaga ang mga report ng pananakot, pagbabanta, pagpatay, at iba pang pamamaraan na labag o lumalabag sa karapatan ng mga pinararatangan, defenders o yung mga nagtatanggol sa human rights, journalists, and others, including critics of the war on drugs. Ayon ho kay Bensoda, the COVID-19 pandemic and capacity constraints have delayed her office's goal. Kaya raw pala na-delay ang pag-conclude itong report nila na sinasabi yung para sa preliminary examination on the situation in the Philippines dahil po sa pandemic. Pero sabi niya, ang kanyang opisina ay magdidesisyon kung hihingi sila ng authorization na buksan ang investigasyon sa sitwasyon dito sa Pilipinas in the first half of 2021. Ibig sabihin, pagka binuksan yan, yun ang hindi natin alam ang mga kasunod na mangyayari. Di ba? Ito'y report pa lang. Magdi-decide pa lang ang kanyang opisina kung sila ay hihiling ng authorization na mabuksan ang investigasyon tungkol sa sitwasyon dito sa Pilipinas sa unang 3 buwan nitong 2021. Sa mga tweet, ang time frame na mag-iintay tayo, mag-aabang tayo kung ano magiging resulta kung bubuksan ng investigasyon, mga kaibigan, o ano pa man, tungkol sa sitwasyon daw dito sa Pilipinas. Ngayon, naturalmente, merong sagot ang Malacanang dyan. Sagot-sagutan. Ang sabi ho nito si Roque na tagapang-insulto ng presidente, hindi ito tagapagsalita tagapang-insulto ng Pangulo ni Presidente Digongyo. Magpag-aaksaya lang daw ng oras at pera kung ipagpapatuloy ang investigasyon sa Duterte drug war. Yan ang sabi ng tagapag-insulto o tagapang-insulto ng Pangulo na si Harry Mantika Roque. Yan ang sagot niya rin sa tanong. Ang sabi ni Roque, ang ICC walang jurisdiction
over the Philippines. Dito raw sa Pilipinas, wala raw silang jurisdiction. Dahil, sabi niya, after the country, pagkatapos daw, na ang bansa ay mag-withdraw doon sa kasunduan na lumikha nitong ICC. Pansinin ninyo yan, after the country withdrew from the treaty, sinasabi nila wala nang jurisdiction. Pero kailan nag-withdraw? Nung nasampahan na ng reklamo. Kaya kung matatandaan ninyo, yung isang maagang nagretiro, di ba? Na Associate Justice, katatalaga lang sa kanya Ilang buwan pa lang siya sa pwesto napaulat, di ba, na kasi nga ang mga kandidato sa Supreme Court bago mapili yan kung sino sa kanila, lahat ng kandidato dumadaan sa interview ng Judicial and Bar Council. Sasalang ka ron, tatanungin ka sa mga opinion mo sa batas. Tinanong, ito ang paapelido nung Gutierrez Tama ba ako? Yung mga nag-resign. Babae yun. Padilla pala. Nung siya talagang Associate Justice, ito lang yan Ilang buwan lang nakakaraan yan Ang sabi niya, ang naging tanong kasi sa mga kandidato para sa Supreme Court Associate Justice, ang tanong sa kanila, tinanong ito ano ang masasabi mo doon sa sa pag-withdraw ng Pilipinas sa International Criminal Court? Ang sabi nung si Padilla, hindi nila matatakasan ang kaso sapagkat ginawa nila ang pag-withdraw bilang miyembro o doon sa kasunduan na nagtatag ng International Criminal Court. Kasama Pilipinas dyan Ginawa nila yan nung meron nang naisampang kaso laban sa administrasyon. Kaya hindi sila makakaiwas na panagutan ang krimen. Kaya nakita ninyo, katakataka yung pagbibitiw Di ba? Yung pagbibitiw nung si Justice Padilla na katatalaga lang sa kanya, nagbitiw na siya. Di ba? Katakataka ho yun, mga kaibigan. Katulad si itong Chief Justice ngayon, pansinin ninyo. Sipsipa yan Si Peralta. Mga kaibigan, pangalan pa lang, nakita nyo, pera. Peralta. Bakit ito maagang magre-resign sa Marso? Samantalang hanggang 2022 pa ang termino niya bilang punong mahistrado ng Korte Suprema. Pagkatapos na hindi mapagbigyan ng Korte Suprema yung petisyon ni Nakaleda at saka ni ng mga abogado, mga kaibigan. Hindi ba? Pansinin ninyo Bakit ganon? Di ba? Ngayon, ang tawag ho dyan, sa madaling salita, para mas mabilis maintindihan, bakit hindi pwedeng takasan nitong administrasyon kung sino man ang mga iimbestigahan dito? Katulad ng taliwas sa sinasabi nitong si Mantika Roque na tagapang insulto ng Pangulo. Hindi ito tagapagsalita, tagapang insulto itong damuhong yan.
mga kaibigan. Ang tawag ho dyan, sa legal term, nag-withdraw ka sa ICC after the fact. Parang krimen. Di ba? Hindi ka pwedeng lumusot sa krimen na nagawa mo na. Lalo na kung member ka niyan. After the fact ang ginawa ninyong pag-withdraw. Dapat ang withdrawal before the fact. Hindi after the fact. Mga kaibigan. Yun yung maigsing termino sa legal na ginagamit nila. Yun ang ibig sabihin nung sinabi ni Associate Justice Padilla. Naisipin mo, ilang buwan lang, nag-resign. Bakit? Di ba? Ayon ho dito sa palasyo raw, ang ICC itself dropped a previous investigation. Meron na raw, ibinasurang kaso ang ICC dati na isang bansang membro ang iniimbestigahan na hindi nakipag-cooperate. Hindi natin alam kung ano yung tinutukoy niya ngayon. Wala, hindi naman niya binanggit At paano ibinasura ng ICC at bakit hindi nakipag-cooperate? Kung dahil ba sa kanilang hindi pakikipag-cooperate kaya ibinasura ang kaso? Sabi niya, bahala po sila kung anong gusto nilang gawin. Hindi po natin kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Hindi ho importante na yon. Hindi kayo ang magsasabi kung kinikilala ninyo o hindi. Ang pinag-uusapan dito, ang pag-withdrawal na ginawa ng Pilipinas, ng administrasyong ito, after the fact. Ayon mismo doon sa justice ng Associate Justice na sinabi niyang hindi ka pwedeng makatakas doon sa kaso dahil bago kayo nag-withdraw ay nasampahan na kayo ng reklamo sa ICC. Hindi, kinikilala mo yan kay hindi. Bakit? Kasi pagka nagdesisyon itong ICC na buksan ang kaso, magpapalabas yan ng warrant of arrest. Ngayon, ang tignan ninyo, ilang bansa ang miyembro ng International Criminal Court. At ang United Nations, kumikilala rito, United Nations. Kinikilala yung existence ng International Criminal Court. Mga kaibigan, ibig sabihin, pagka nilabasan ka ng warrant of arrest, mawawanted ka sa lahat ng mga bansa na miyembro ng ICC. Ngayon, ang sabi rito, ang desisyon ng ICC mismo sa kaso ng mga Amerikano doon sa Afghanistan ay nagsabi na kapag walang kooperasyon, bakit ka pa magsisimula ng investigasyon? Walang kooperasyon sa Amerikano. Mga kaibigan, hindi natin alam kung ano yung tinutukoy niya. Sinasabi niya. Sabi niya, sayang lang ang pera at oras. Sa inyo lang ang dami nang nasayang na pera, di ba? Wala naman kayong ginagawa, gobyerno kayo. Pero gaano kalaki ng pera na sayang sa inyo? Pera ng taong bayan. Kaya yan masayang. Kaya ano pa man,
Ang importante, umuusad itong kaso. At ang sabi nga, nitong si Bensoda, na atraso lang eh. Itong report na ito sapagkat nagkaroon ng pandemic. Sa kanyang report, mga kaibigan, ang opisina ni Bensoda, yung ICC prosecutor, ay magdidesisyon on whether to seek authorization to open an investigation into the situation in the Philippines in the first half of 2021. Yan po mga kaibigan, Di abangan na lang natin, di ba, ang mga susunod na kabanata. Pero para sabihin ni Roque na hindi niya kinikilala, walang halaga yun. Kumikilala kayo o hindi kayo kumikilala, basta ang International Criminal Court hindi pwedeng managot. Kahit na sabihin mo nag-withdraw ka, lalo na kung ang withdrawal mo ginawa mo after the fact. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. May sagot na itong si Liat Chun. Doon sa sinabi ni Roque na minura daw ito, na ilang beses nang minumura sa kanyang talk to the people. Recorded talk to the people. Kaya lamang ine-edit daw at sisiguraduhin daw niya na sa susunod na minura ito, hindi niya na pa-edit. Wag mong pa-edit, di ba? Mas mabuting malaman ng tao kung anong klaseng tao kayo, di ba? Nagmumura kayo sa lahat ng tao, bakit? Saan galing yung mura na yan? Ano basihan niyang mura? Kaaway mo ba yan? Personalan ba yan, mga kaibigan? Ang sabi ho dito, if it is true, kung totoo daw, na si Presidente Digongyo ay minura siya ng ilang beses sa magkakaibang pagkakataon. Sabi nitong former advisor ng National Task Force Against COVID-19 na si Dr. Anthony Lechon, tinatanggap niya ito. Pero, dapat pa rin nilang ipaliwanag. Kailangan pa rin ang paliwanag as to why the country prefers the vaccine from China with questions still hanging on its efficacy. Yun nga naman Simpleng-simple lang, ba't kailangan ninyo magalit? Di ba? Meron ba masama ron? Wala na bang pwedeng magtanong? Para saan pa yung gobyerno kung di pwedeng magtanong? Di ba? Bilhin nyo yung gobyerno. Di ba? Bilhin nyo yung Pilipinas. Ang gawin natin, tanggalin na natin ang accountability ng lahat para wala ng accountability, para wala na rin magtatanong sa inyo, para lahat ng itatanong kung ano yung gusto niyong itanong. Di ba? Gawin ninyo sa Pilipinas, ang term magsisilbi, bibilin. Bibilin mo yung term mo. Bibilin ko itong Pilipinas para sa loob ng 6 na taon. Para wala na ring huli nakaw. Di ba? Wala na sisita sa inyo kasi bayad Kumbaga, black timer ka Di ba? Binlock mo yung 6 na taon Bayaran mo. Pasweldohin mo lahat ng tao. Di ba?
Oh, sa inyo lahat manggagaling ikabubuhay ng tao. Pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, lahat. Oh, pagpapaaral sa anak, pagpapaospital, gawin nyo libre kasi bibili nyo eh, di ba? Gagawin nyo private. Yun, pwede yung sinasabi ni Roque, tsaka yung si Pangulong Digong nyo, pwede mo ring murahin. Di ba? Kasi binili ko kayo eh, di ba? Ako nagpapakain sa inyo. Pero hindi ganun ang gobyerno ngayon. Di ba? Public office yan eh. Oh. A public office is a public trust, hindi trash. Ha? Ngayon, bakit kayo nagmamadali? Ha? At pinipili ninyo, gusto nyo piliin talaga yung China. Yun ang sagutin nyo. If ever, kasi po, ang China, wala namang inilabas yan na clinical test, di ba? Walang sinasabi kung ano naging side effect, nagkaroon sila ng mga testing. Oh, wala eh, basta lang pumapasok ka. Di ba? Sa kasunduan. At ang sabi pa ngayon ni Teddy Boy Finger, meron daw talagang request na order ang Pilipinas sa Pfizer at saka doon sa isang kumpanya, BioNTech, mga kaibigan. Oh, pero biglang-bigla, suddenly, ibinasura yung request na yun ng bakuna dito sa Pilipinas. Ngayon ito sabi, if ever those statements by Secretary Harry Roque is true, kung totoo yan, duda pa nga ito kasi meron daw tumawag dito kay Liatchon na cabinet member na ang sabi daw sa kanya, wag mo na lang babanggitin ang pangalan ko, pero yung sinasabi niya si Roque, hindi totoo na minura ka. O, kita ninyo? O, mga kaibigan, if ever those statements were by Secretary Roque is true, then we just have to accept it. Tanggapin na lang natin. Because I think the questions basically would really beg some explanations in terms of the efficacy as well as the safety data, considering that the Chinese vaccine has not received any emergency use authorization, not even FDA or Food and Drug Administration approval to warrant the ordering of that particular volume of stock that will start in March. At meron pa tayong balitang kumakalat, di ba, na kaya ngayon may disclaimer itong FDA. Dahil kumalat ang balita na may nanghihingi ng pera, nangongotong sa mga distributor niyang ng bakuna. Ito raw in-check kasi nanunuhol, nag-aalok ng suhol para aprubahan na lang. Ibig sabihin, wala na yung proseso. Yung testing, wala nang testing. Testingin nyo mukha nyo, pera na lang. Oh, mga kaibigan, pa-testing pa kayo eh. May mukha naman kayong pera. Di ba? Alam nang in-check eh. Kurap eh. Di ba? Yan ang trabaho nila, mangurap eh. Di ba yan yung sinasabi din ni Secretary Pompeo? Mag-ingat kayo, kayong mga gobernador. Nakalista kayo. Lahat ng mga nasusuhulan, yung mga nabibigyan, tumatanggap ng regalo, kung ano-ano. Suhol yun eh. Mga kaibigan eh. Mag-ingat kayo dahil in due time, pag hindi na kayo nakikipag-cooperate sa kanila, masama na ang magiging nun. Hindi nyo alam, kinukunan kayo ng mga impormasyon. Di ba, pinarinig natin dito yung talumpati na yun ni Secretary Mike Pompeo, ng Amerika, State Secretary of State. Ngayon,
may balita nga kaya itong FDA, ang sabi nila, hindi pwede rito yung lagay-lagay. Ano? Tell it to the Marines. FDA pa, mga kaibigan. And daming local products dito. Magagaling pa. Lalo na makakatulong. Hindi mapa-aprobahan dyan pag walang gaila. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko,